pag-uusapan ngayon, Arnel Ignacio. Arnel Ignacio, bakit nga ba tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos bilang sa OWA? Mga kababayan, gusto ko lang i-explain po sa inyo kung bakit si Arnel Ignacio, Miss Lady Cha, Miguel of shoutout, Ma'am Elisa Midelo, and kay Lani Bernardes, and kay Leonida Villabert, ayan, Miguel of shoutout po. Bakit nga ba si Arnel Ignacio, mga kababayan, ay tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos? So eto, i-explain lang po muna natin kung bakit inalis sa OWA itong si Arnel Ignacio. Ito. Pakinggan niyo, mga kababayan. Ferdinand Marcos Jr., si Migrant Workers Undersecretary. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan bilang bagong administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Papalitan niya si Arnel Ignacio. Nanumpa na sa kanyang bagong tungkulin si Kaunan sa harap ni DMW Secretary Hans Leo Cacda kanina. Bago naging OWA administrator, nagsilbi siyang Undersecretary for Policy and International Cooperation. Siya ang tumulong na makipagnegosasyon sa paglagda sa 12 bilateral labor migration agreements mula 2022. So yun po mga kababayan, pinalitan na po si Arnel Ignacio kay Yusek Patricia Yvonne Kaunan. Tinalaga bilang bagong OWA chief. So, ngayon mga kababayan, bakit nga ba pinalitan si Arnel Ignacio? So, syempre, ang dami kong nababasang comment, mga kababayan, na napakagaling naman daw ni Arnel Ignacio, o galit, pero lahat naman po ng mga nagagalit, mga DDS. Bakit nga ba? Alam nyo, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang talong, kahit gaano kakinis ang bunga ng talong, ang loob niyan may uod pa rin. May uod, hindi mo makaligtaan. Di ba, pag bumili ka ng talong, anong unang titignan mo? Di ba yung balat niya? Di ba, kikilatisin mong maayos kung makinis siya, wala siyang uod, pero kahit pagdating mo sa bahay, paghati mong ganyan, may uod pa rin. Di ba? So, ganun ang nangyari dito kay Arnel Ignacio. So, nakita ng tao, malinis ang ginagawa niya, nagtrabaho siya ng ayos, pero hindi natin alam na sa likod at sa loob at sa kabila pala ng pagiging OWA chief niya, meron pala itong anomalya. Kaya ngayon, ano nga ba ang anomalya, mga kababayan? Alam mo, Ram TV 14, mag-vlog ka na lang. Wala ka bang views? Chief, poor child. Yeah? Ito mga kababayan. According dito sa GMA News, ayan, ipakita ko sa inyo ha, GMA News yan. GMA News yan ha. Arnel Ignacio. Ayan, Arnel Ignacio yan ha, GMA News. Ayan logo ng GMA. Ayan, logo ng GMA News. Nakalagay dito, SAC, OWA Chief Ignacio's 1.4 billion land deal under probe according to DMW. So ano nga ba itong land deal under probe? 1.4 billion na anomalya. 1.4 billion na anomalya, mga kababayan. Ano nga ba ito? Ibig sabihin ng 1.4 billion na anomalya. Kaya pala ito, mga kababayan, tinanggal at pinalitan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Yusek Patricia Yvonne Kaunan dahil meron pala itong anomalya na 1.4 billion land deal under probe according to DMW. Meron pala itong anomalya sa 1.4 billion deal. Nako!
Kawawa kaming mga OFW, sabi ni Ma'am Philly Agpuon. Laki naman pala. Kaya nga Ma'am Maria Fipalisok, ito po yung rason. Hindi yung mga DDS galit-galit dito, ganyan kemi-kemi root, may mga sinasabing ganyan, may mga sinasabing ganon. Hindi kasi nila alam kung ano ang dahilan. Dapat inalam nyo muna mga DDS kung anong kadahilanan bakit tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos si Arnel Ignacio bilang OWA Chief or USEC, Arnel Ignacio. So, ano nga ba ibig sabihin dito sa 1.4 billion land deal under probe according to DMW? Billion po ha. Ibig sabihin po ng billion, 1,001 million. Yun po yun. Ay, hindi, 1,100 million. Kaya naging 1 billion. Tama ba ako? Kayo na lang po bahala. Alam ko magre-react ang DDS dyan. Para mag-isip naman sila paminsan-minsan. Ilang 1 million kaya ang 1 billion? Di ba 1,000 1 million ang 1 billion? So, ganun yun. 1,000 1 million, so 1 billion, tama nga. Diba? 1,000 1 million, 1 billion. So, malaki nga naman. Biruin mo 1,000 na 1 million. So, 1 billion. So, ngayon mga kababayan, basahin po natin ito. Article po ito ng GMA News. Ayan ha, article ng GMA News. Post po ito ng GMA News sa kanilang Facebook page. Basahin natin. Nawala mga kababayan, na-cancel ko. Eto. Asan na ba yun? Eto. The alleged anomalous 1.4 billion land acquisition deal of the Overseas Worker Welfare Administration or OWA, which supposedly did not have approval by the agency's Board of Trustees, is now under investigation by the Department of Migrant Workers or DMW. DMW Secretary Hans Kakdak made a statement already, allow me to see this and as a lawyer, I would also see this, there's an investigation. I will allow due process to take its course. DMW Undersecretary Patricia Yvonne or PG Kaunan said at the Saturday News Forum in Quezon City. On Friday, Migrant Worker Secretary Hans Kakdak told GMA News Online that the former OWA administration Arnel Ignacio was removed from his post on the count of loss of trust and confidence due to the alleged anomalous 1.4 billion land acquisition deal he entered into but was not authorized by the OWA board. So, meron pala siyang ginawang land acquisition deal na hindi na bigyan ng authorized or hindi na pag-usapan ng OWA board. 1.4 billion land deal. Diba? Kaya pala wala yung makuha sana namin yung calamity foods na wala last year pa yon, sabi ni GC Torillo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kayong mga DDS, bago kayo magdaldal at ipagtanggol si Arnel Ignacio, dapat alamin ninyo itong dahilan. Kasi mahirap yung sabihin nyo naman, bangag talaga to si Marcos eh. Kaya nga, ganito ganyan, di ba? Bangag na nga yung pamunuan, bangag pa, kaya nagkaganito-ganito. So ito, tignan natin yung mga comment mga kababayan. Ayan po yung comment sa post ng GMA. Sabi ni Jeros Amparo, noon pa man ay duda na ako sa plano niya at intention. Kung sino yung nagtatrabaho, sabi ni Sharion Sagit, isang DDS to ha. Kung sino yung nagtatrabaho ng maayos sa gobyerno, yun pa ang papalitan nila dahil hindi nila mapapasunod sa gusto nila. Ha? Si Arnel Ignacio ang nagdesisyon ng hindi alam ng board ng OWA. Tapos sabihin ninyo kung sino yung nagtrabaho ng ayos, yun yung tinatanggal nila kasi hindi napapasunod sa gusto nila. Si Arnel Ignacio nga nagdesisyon mag-isa eh. Di ba? Si Arnel Ignacio ang nagdesisyon mag-isa nang hindi pinaalam sa Board of OWA. Ngayon sasabihin ninyo kung sino pa yung nagtrabaho ng ayos,
Tinanggal nila kasi hindi nila mapasunod sa gusto nila. Pag si Duterte ang nag-appoint, ganyan ginawa ng administrasyong Marcos. Alimin ko si ninyo muna kung anong dahilan. Hindi naman bobo si BBM at si Kakdak natatanggalin si Arnel ng ganun-ganun na lang at hindi naman siguro papayag si Arnel Ignacio natatanggalin siya na walang rason. Bakit hindi nyo tanungin si Arnel Ignacio? Di ba? Independent woman, 168 Big Love shout out. Bakit hindi nyo tanungin si Arnel Ignacio kung ano ang rason kung bakit siya tinanggal? Di ba? Bakit nga ba siya tinanggal? Hindi naman bobo ang Marcos administration, hindi naman tanga si BBM, di ba? Sa ating 5,000 live viewers. Maraming salamat, 19 minutes pa lang, 5,000 live viewers na tayo agad, thank you so much. Hindi tayo katulad ng ibang vlogger dyan. Mura ng mura, halos puputok na yung ugat sa liig. Wala ng palipad, wala pang views. Di ba? Kasi bakit? Nakikinig lang sa chismis ng mga DDS vlogger, walang proof. Hindi Dapat ganito pag nag-live ka, ganito hindi yung puro ka ng mura, puro ka mura, tapos sisirain mo yung buhay ng mga kaibigan mo noon. Ganito gawin mo. Mag-live ka, ipakita mo yung ebidensya, basahin mo yung artikulo, tapos basahin mo yung mga comment. Di ba? At magbigay ka ng sarili mong opinion. Di ba? Sabi nga ni Ma'am dito, di nga kami nakatanggap ng OFW ayuda. Di ba? Yun ang rason mga kababayan. Sabi dito, ang daming korupsyon na nabuko sa panahon ni BBM, nagawa ng mga Duterte appointees. Ang lala talaga ng korupsyon sa panahon ni Duterte. Best President kuno. Sabi ni Jake Crisostomo. Ayan sabi ni Jake Crisostomo yan, basahin nyo, screenshot nyo, tapos baliktarin nyo. Di ba, Ma'am Grace Pablo Vlog? Ito pa, it's important to investigate any allegations of misuse of public funds, especially in a deal as substantial as the 1.4 billion land acquisition. It's equally crucial to uphold the principle of due process and avoid jumping to conclusion based on the political narratives or unverified claims. Tama to, sabi ni Clea Persons. Alam nyo, ang ibig sabihin dito ni Clea Persons, mas mabuti siguro na imbestigahan kaysa sa magkuda-kuda tayo, mag-react-react tayo kasi nakaka-base lang tayo kasi ito appointee ni Duterte kaya pinag-initan ni Marcos, ito appointee dati ni Digong kasi hindi maka-BBM kaya pinag-initan. Much better daw na important investigate any allegations of misuse of public funds, 'di ba? Especially in a deal as substantial of the 1.4 billion land acquisition is equally crucial. Uphold to the principle of due process and avoid jumping to conclusions. Iwasan natin na mag-conclude agad. Based on the political narratives or unverified claims. Diba? Sir Miguel Reyes, Manang Biday. Yun ang totoo. Hindi porkit nakita mo, makadidiis kasi to, kaya pinag-initan ni Marcos. Hindi naman tanga si BBM. Ikaw, biruin mo. Pangalan mo nakataya dyan. Kung mali ang pagtanggal ni BBM sa'yo, pwede ka naman magreklamo. Bakit hindi ka sumanib doon sa grupo ni Sarah? Diba? Diba, Ma'am Josephine? Tama naman. Tama ang sabi ni Clea Person. Bakit? Much better daw na mag-investigate at alamin natin yung pangyayari at punot dulo at kadahilanan na kung bakit tinanggal si Arnel Ignacio. Hindi yung porkit sabihin niyo, inapuin kasi ito ni Digong porkit maka-DDS, tinanggal nila kasi hindi maka-Marcos. Ganyan agad ang sakit ng mga DDS. Di ba? Kahit OFW, apektado niyan kasi billion yan from OFW. Kahit DDS ka pa, apektado ka. Actually, ma'am, hindi po naapektuhan yung mga DDS dito. Bakit? Kasi bubo sila Pakainin nga silang tain ni Sarah, kakain sila Kasi DDS nga sila. Sabi ni Bawing Task Group, abangan ko magilit ka sa liig. Pauwiin nyo si Digong na buhay. Di ba, Kent? Di na ako nanood sa BFF mo. Hayaan mo na, Ma'am Grace Pablo, Diyos ko. Shout-out ka lang naman yun pag may palipad. Pag wala kang palipad, mumurahin ka after. Di ba? Hayaan mo na yun, ma'am. Buhay niya yun. Mahina na kasi kitaan, ma'am Paulit-ulit, puro lang kasi kabastusan ang content. Kaya kahit mga matatanda, nagsawa
Oh, 'di ba? Hindi nila alam anong hirap ng task niya para lang 'yan para pakialaman naman ng fund para sa OFW. Kawawa yung may kaso sa ibang bansa na wala ng budget. Yung mga pinapauwi di oras ni singkong duling, walang tulong ang government. Kahit pamilya lang, babalik to sa dati, wala sa ayos, wala kasing pagkakitaan lahat ng agency. Nakuha na nila ang budget, hindi nila alam ang kinuhang lupa. Sabi ni Emeline De La Torre, di ba? Ang dami. Katulad dun sa OFW sa Qatar, yung na-deport kasi nagmumura-mura doon sa live o sa rally. Alam naman nilang bawal mag-rally doon kasi hindi naman naintindihan ng mga Qatari government. Do ne. Anong kinalaman ng mga Qatari, Arabic mga Arabo doon sa Qatar? Sigaw ka ng sigaw ng Duterte doon. Hindi naman kilala ng may-ari government ng Qatar si Digong. Di ba? Dapat ito ang inalam ninyo, mga DDS. Huwag kayong BBM agad sisi ninyo, BBM agad sisi. Kung hindi tinanggal ni BBM yan, di tuloy-tuloy yung 1.4 billion, saan ninyo makukuha yan? Nagkasala yung tao, dapat lang niyang harapin. Ngayon, kung wala siyang kasalanan, pwede naman linisin ni BBM yung pangalan niya. Di ba? Hindi yung bibirahin ninyo agad. Porket si Arnel Ignacio, DDS, pinag-initan ni BBM, bangag talaga si BBM. Di kung walang mali yan, tatanggalin ba ni BBM yan? Kayo kasi, mga DDS, ang hirap ninyong paliwanagan ni. Bobo na nga kayo, tatangahin nyo pa yung sarili ninyo, daig pa kayo mga baboy na butya. Para kay mga karning frozen. Kahit anong prito mo, kahit anong gisa mo, wala nang mantika. Bakit? Naubos na sa froze. Frozen na nga yung utak ninyo, ipo-frozen nyo pa. Tapos sasabihin, bangag talaga to si Marcos. Ang ganda-ganda ng trabaho ni Arnel Ignacio. Bakit tinanggal? May rason kung bakit tinanggal. Ano bang kadahilanan? Ikaw ba naman 1.4 billion land deal na hindi pinaalam sa board ng OWA? Tandaan ninyo, si Arnel Ignacio, siya lang yung OWA chief. Pero, nagdesisyon siya na hindi niya pinaalam sa iba at hindi alam nung iba. Ikaw, kukuha ka ng halagang 1.4 billion na lupa. Tapos, lahat nabili mo na, napirmahan mo na. Tinanong mo ba sa kapatid mo? Tinanong mo ba sa pinsan mo? Tinanong mo ba sa tatay mo? Sa kamag-anak mo? Na bumili kayo ng lupa? Nang hindi nila alam, pera ninyo yun? Di ba? Magtayo kayo ng isang company na ang tinatawag natin ay incorporation. Ibig sabihin ng incorporation, korporasyon yon. Isang grupo yan. Halimbawa, ako, si Ma'am Cathy, si Ma'am Ninita Umali, sino pa? Si Ma'am Fatima 2 Mix Vlog. Apat kaming may-ari dyan, 1 billion. Ako si Kent, ako yung may hawak kasi ako yung head. Bigla kong binili ng napakalaking lupa. Sabihin natin, Hacienda Escudero. Binili ko yung Hacienda Escudero nang hindi alam nitong 4 na miyembro. Anong sasabihin ng 4 na miyembro? Papayag kaya yon? Dapat ipaalam mo muna bago ka magdesisyon. Mali ang ginawa niya, tanggapin nyo na. Sige nga, ang pera na yon ay pondo ng OFW. Di ba? So, binili mo ng lupa para saan? Patirhan mo ng mga OFW na terminate doon kasi nagrally kay Digong? Yung lupa na ilang ektarya, patirhan mo ng mga OFW na deport dahil pumatay ng amo? Nang hambalos ng alagang sanggol? Hinulog yung sanggol sa building? Kaya na-deport? Doon mo pa uwiin? Tayuan mo ng bahay doon? Di ba? Alamin nyo muna kung anong rason kung bakit tinanggal si Arnel Ignacio. Hindi yung kakampihan nyo kasi DDS. Huwag nyo nang idamay. Marami na nga kayong bobo. Bubuhin nyo pa. So yun lang mga kababayan. Napaka-simple but terrible. Simple instruction ka not follow the rules. Pag magdesisyon ka, hindi ikaw may-ari nung pera. Like po kayo ha. Like. Pindutin nyo yung like. Malaking tulong sa atin yan. Like. Hindi mo pagmamay-ari ang pera. Hindi porkit president ka dyan, leader ka, ikaw na magdesisyon. Ipaalam mo sa iyong mga nasasakupan. So hindi pinaalam, nagkamali, tinanggal, pinalitan. So anong rason? Alam nyo na. Yeah?
O, yun po yung tamang balita, mga kababayans. O, the alleged anomalous 1.4 billion land acquisition deal to the Overseas Worker Welfare Administration or OWA, which is supposedly did not have approval by the agency's Board of Trustees. Di ba? Kaya sa inalis na siya noong 2022 pa, pero now lang ging declared kasi to make sure lang na totoo ang ginawa niya. Now napatunayan kaya inalis siya. Sabi ni Abril 8, yeah? 2022 pa lang siya tinanggal at pinoprocess pa kasi. Kung mapatunayan na talagang may anomalous na 1.4 billion, napatunayan, tanggal siya. Si Sara Duterte nga, hindi pa rin nag-resign. Alam na natin, malaking nawala eh. Ngayon, pag napatunayan na may nawala, tanggal siya. Ganon yun. Ito mga kababayan, tapos na tayo dyan.